Kahit ayaw mo naman, papasahin mo naman ako. Papakasahin kita. Kung ikaw yung nagpapaano sa... Pwede naman mo na magjuwa. Oo, ayaw mo. Magjuwa. Juwa Wala nang tayo. jowa to, ganun din naman yun, buntis agad. Juwa lang naman. Kaya pag kami na... Yung mga pagkakataong kami na buntis. Isang araw, gusto nyo? Check-in kayo. Narito na ang ilan sa pinaka-exciting na kaganapan between Annalyn at Lindo, ang Lindo Love Team, kung saan last Sunday nga sa kanilang pagdala po sa birthday party nga nitong si Miss China Roses, kung saan invited nga ang buong team ng Lindo at Shervan Love Team manok. At present nga itong si Annalyn at si Lindo Karaig, kung saan talagang special silang inimbitahan ni Miss China Roses. Pero alam niyo po ba, sa isang live video bago maganap ang lahat ng ito ay meron pong mga isinadjust na magiging pangalan nga, kasi lumabas kasi yung issue ng pagbubuntis di umano ni Miss Annalyn na sinagot agad nitong si Lindo. Kumbaga parang tinapos niya agad yung issue, pero aside from that nagpaplano at nag-iisip na siya kung ano yung magandang ipangalan niya para sa kanilang anak nitong si Annalyn. Panoorin natin to. Dinalin. Pero guys, isang magiging anak nila pag babae. Ano pag babae? Dinalin. Hindi, ang gusto ko lang yung isang salita ko na Ang nakakatuwa lang is pinapangarap talaga pala ni Lindo na magkaroon sila ng mga supling nitong si Miss Annalyn At talaga masasabi mong seryoso niya talaga siya, na ang gusto niya talagang makasama at magkaroon siya ng anak dito kay Miss Annalyn para pag-isipan niya po kung ano po yung magiging pangalan ng kanilang anak, na ikinatuwa naman ng ilang mga netizen. Ito pa yung naisip nila, panoorin natin. So baka kami mabas kasi sabihin, duling. Ayoko na. Dapat yun ang pangalan namin. Pero sa siyempre, nag-isipan mo na din yan. Oo, meron ding Donalyn, meron ding Dilin, nag-iisip kami. Tapos ayun, pag lalaki daw, Dodong. Ha? Pag babae, Neneng. Neneng. Parang kalabit naman ko ng pangalan niya. Neneng. Dodong, Neneng. Hindi, wait lang. Tuwang-tuwa naman itong si Mr. Lindo Karaig sa mga sinasuggest ng ilang mga live viewers that time na kung magkakaroon sila ng supling nga nitong si Annalyn, tatawagin nilang Dodong at tatawagin nilang Neneng. Diba? Kumbaga parang very remarkable naman talaga, dahil starts from the letter D, tapos itong si Annalyn is parang nandun yung rhyme na Annalyn. Pero sa isang live pa nito ay parang meron po siyang nalaman na isang balita na ikinatuwa nga nitong si Mr. Lindo Karaig. Panoorin natin to. Ang dami kong napapanood sa mga reels, sa mga nagpo-post ko sa Facebook na sa TikTok, yan. Kaya napapisip ako, sabi ko, ano ba yun? Sabi ko, hindi ako naniniwala kasi sabi nila nadulas daw. Sa linggo daw. Oh my God, sabi ko, hindi ako naniniwala, hindi ko napapanood. Eh, hindi ko maalam kung saan live yun. Sabi ko, tapos, nag-scroll, napapanood ko yung mga ganun. Ano problema nito? Tapos, nakita ko, hindi siya problema. Kinakabahan ako, ano ba yun? Diba? Kaya, hindi ko alam, ninenervyos ako. Ninenervyos talaga ako, yun talaga yung totoo. Ninenervyos ako. Kasi hindi ko alam kung ano yung sasabihin, kung goods ba, o ano ba. Tapos, nadulas doon na, sa linggo daw. Ano yung sa linggo? Kaya hindi ko alam kung anong alam niyo yung aking puso. Kumitibok-tibok yung aking puso. Kaya sabi ko, anong meron? Kaya ako naman ito, siyempre, siguro nadulas lang, or siguro na-excited lang ang lahat. Lalo na ako, excited ako. Diba? Ano akong baliw, excited, si Ding Dong. Kaya ayun, tapos, Excited na ibinahagi ni Lindo Karaig ang isang balita na nakarating sa kanya, kung saan sinabi nga ng live nitong si Annalyn na kahapon linggo ay meron na pong magaganap na special na announcement between them. Pero sa hindi sinasadyang pagkakataon nga, maaring medyo nalasing na nga itong si Mr. Joban, kaya nasabi niya ito ng live. Panoorin natin ito. Yan, di mo na maggawa na yun eh. Sige na, punta ko sa table niyo mamaya. Punta ko sa table niyo. Maggawa yan. Hindi na namin pinapalan sa social media.
So ito na nga ba ang special na announcement na inaantay natin mula kay Lindo at kay Annalyn? Official na bang magsasabi na talagang magkarelasyon na nga itong si Lindo at si Annalyn? Dahil kung mapapansin po natin or dun po sa mga obserbasyon natin sa araw-araw nilang pagla-live, makikita naman talaga natin na totoong may mutual understanding na silang dalawa. Dahil kahit hindi pa nila aminin sa publiko that they are in a relationship, yung mga ginagawa nila ay ginagawa na ng isang magkarelasyon. Kaya naman, nagbubunyi ngayon ng ilan sa mga Lindo fans dahil alam natin na may understanding at deep na yung understanding nilang dalawa. Nakikita nyo naman sa mga itsura ni Mr. Lindo Caraig. Aakalain nyo ba na dati talagang sinasabi niya na never po siyang magkakagusto dito kay Annalyn at never niyang magugustuhan si Annalyn. Pero parang kinain niya lahat ng mga sinabi niya dahil hindi niya alam or hindi niya in-expect sa kanyang sarili that one day ay darating po siya sa punto na manliligaw siya at talagang mahuhulog yung kanyang kalooban dito kay Miss Annalyn. So abangan po natin ang ilang mga updates pa at ilang mga pasabog pa nitong si Annalyn at si Lindo Caraig. Kahit marami pong mga issue ngayon na hinaharap ang team na ito or magkakaibigan na ito na talagang medyo ginigiba ng ilang mga bashers yung kanilang samahan, but still talagang nananatili pa rin na intact yung kanilang mga relationship. So I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was true, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I wanna be next to you. Hindi mukha kami masama sa tao. Hindi naman namin kasalanan. Ganito nga sumabog ang emosyon nitong si Jovan David Productions sa kanya pong last live kagabi sa Facebook page mismo ni Sherwina. Kasi base po kasi sa kanyang mga conversation or base po dun sa mga post na kung saan kasama siya dun sa ano na yon, sa group chat na yon or dun po sa isang Facebook page fan na included po siya, ay talagang binabash po itong si Miss Sherwina at marami pong mga post na nagsasabing bakit daw si Sherwina ang mga nagsusuot ng mga damit nitong si Annalyn na ipinadadala ng ilang mga OFW na talagang sumusuporta kay Annalyn alone. So dahil dito, syempre kahit naman talaga sino, dahil siya po yung husband nitong si Mr. Jovan, ay hindi talaga siya matutuwa dito po sa mga ganitong klase ng bashing. Kasi kumbaga wala namang ginagawa si Sherwina kundi suportahan lang ang Lindo at suportahan si Jovan, na ultimo nga sarili niyang Facebook page ay hindi niya na nga po masyadong nabuboost. So panoorin natin ang ilan sa mga pagsisiwalat nitong si Jovan patungkol sa mga bashers at sa mga vloggers na gumagamit po sa mga OFW. Panoorin natin. OFW para kumita kayo ng pera sa amin, tanga. Hindi ako bobong tao. Huwag niyo akong gawing bobo. Kaya nagsisiksikan kayo sa amin kasi ginagamit nyo kami para mahututan mga OFW. Yan ang totoo. Upal kayo. Hindi kami manggagamit, tanga. Ang inang to mga to. Ano, gusto nyo? Real talk? Gusto nyo lumabas ugali ko? Di ba? Pinagkakakitaan nyo naman kami. Ano, gusto nyo real talk? Pinagkakakitaan nyo kami, pinagkakakitaan nyo mga OFW. Dahil nga sa galit nitong si Jovan David Production ay isiniwalat niya na may mga content creators at mga vloggers na parang ginagamit at nakikipag-usap sa ilang mga OFW na nagpapadala ng pera at kung ano-ano dito po kay Lindo at or kay Annalyn, pero hindi po nakakarating personally dito po kay Annalyn. So dahil dito hindi na rin nakapagpigil na sagasaan ni Jovan David Production ng mga ganitong klase ng scam at matatawag talaga natin siyang scam. Meron pa po
pong ilan sa mga bashers na hindi gumagamit ng sarili nilang pangalan para i-bash nga po ang Lindo maging si Sherwina. So parang tina-target nila si Sherwina at the same time ginagawa nila ng issue para mag-away si Sherwina at si Analing. Pero sa live na ito, pinatunayan ni Analing na talagang pamilya ang turing niya dito kay Sherwina at kay Kuya Joban. Siya pa mismo ang nagtatanggol kay Sherwina doon po sa issue ng mga regalo sa kanya ng ilang mga OFWs at ilan sa mga viewers po nila. Makikita natin na napakagaganda ng mga damit nitong si Analing. Pero paliwanag niya na may mga pagkakataon na ang daming pinapadala sa kanya at gusto niyang i-share ito dito kay Sherwina na bagay na hindi naiintindihan ng ilang mga nagpapadala. Syempre po ganito yan, kapag pinigay nyo na po yan kay Analing, na kay Analing na yan kung ipapamahagi niya or ipapahiram or ibibigay niya dito kay Sherwina kasi regalo nyo na po yan eh. Kumbaga siya na po talaga yung owner. Alam naman natin kung gaano po ka-thankful ang isang Analing at ito pong si Joban sa lahat ng mga tumutulong kay Analing ngayon. Lalo na talagang pinagpo-focusan po nila yung Facebook page nitong si Analing at ginawa na rin siya ng sarili niyang bangko kung saan doon po mapupunta lahat po ng kanyang mga kinikita sa social media. Na bagay na talaga namang magbibigay ng bagong buhay dito kay Analing na hindi nangyari sa kanya for the longest time na napapanood siya sa social media. And this time, pinatunayan din po ni Analing na itong si Sherwina na binabash ng ilang mga bashers ay hindi niya po ito kaaway at hindi rin po ito kakompetensya. Kung tutuusin nga, pwede naman talaga na mag-focus lang si Sherwina sa kanyang Facebook page. Pwede niya pong gawin yon. Pero dahil alam niya this is gonna be the high time or this is the best time for Analing para po talagang umalagwa yung kanyang or lumipad yung kanyang karera dito sa social media, nagbaback umaatras siya, 'di ba? Parang medyo naglalaylo siya sa social media para pagbigyan si Analing. Kung tutuusin, mas marami pang followers si Sherwina ngayon. Noon pa kasi talagang kilala na siya at alam natin na may kakayanan din siya na bumili kung ano man yung mga gusto niyang bilhin dahil sabi nga ni Joban, may sarili siyang Facebook page, may sinisweldo po siya dyan, imposibleng wala. So bali ang pinopoint out lang dito ni Joban na parang wala na po sa lugar yung mga salita na nararanasan or natatanggap ni Sherwina dito po sa mga bashers na hindi naman nagpapakilala. So isa yan sa mga talagang ginawa nitong si Joban para ihinto. Dapat nga talaga ipahanap at talagang i-block na yan eh. Or pwede rin na parang dito mo mapapatunay yung power of the netizen, yung mga bashers na ganyan, yung hindi nagpapakilala. Tapos wala pa pong muka dun po sa kanilang Facebook. Tapos may mga bash na or may mga statement sila sa Facebook page ang paninirang puri dito kay Analing, kay Lindo, maging kay Sherwina naman ngayon. So pwede pong gumawa ng paraan itong si Joban para po kasuhan no, ng cyberbullying ito pong mga taong ito para talagang madala. Kasi nga naman in the first place, tama po si Joban, pinagkakakitaan na nga sila eh. Ginagamit na nga po sila sa mga content tapos sinisiraan pa. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!